Kasama po natin ang National President ng Grupong Courage. Ukol pa rin po dito sa issue nga po ng suspension ng presidente po ng GSIS, maging ng ilan pang opisyales po ng GSIS. Ukol pa rin po dito sa issue ng 1.4 billion transaction na kanila pong ininvest dyan sa Alt Energy Holdings Corporation. Bukod nga po sa kanya, meron pang ibang mga kasamang GSIS officials. Bukod po kay Veloso, ay may iba pa pong mga kasamang opisyales. Ngayon po muna kausapin natin, hingin natin ang reaksyon ng National President ng Grupong Courage, Sir Santiago Dasmariñas. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Ma'am DJ, at saka magandang umaga po, maupayang aga, Sir Ted Filon. Good morning po, sir. Magandang umaga. Thank you for being on the show. Sir, gusto po naming malaman ang inyo pong reaksyon ng Grupo pong Courage dito po sa 6-month preventive suspension na ipinataw nga po ng Ombudsman kay GSIS President Wick Veloso at sa 6 pa pong opisyales ng GSIS. Kaugnay pa rin po dito sa 1.45 billion pesos na Alt Energy deal. Ano pong reaksyon ninyo? Ang reaction po ng Courage at ng mga kawani ng gobyerno ay pagpapakita ng suporta doon sa ginawang suspension. Kasi po, batay po sa investigasyon, lumalabas po na nag-invest ng 1.45 billion. Unang-una po, wala po itong recommendation ng ilang komite ng GSIS tungkol dito. At pangalawa, hindi po ito in-approve ng GSIS Board of Trustees. At pangatlo, violation po ito batay sa investigasyon ng GSIS 2022 Investment Guidelines. So ang sinabi ng Ombudsman, dahil nga po dito, sinuspend sila ng 6 months at ang mga violations, grave misconduct, gross neglect of duty, at violation ng reasonable office rules and regulations. Natingin naman po namin ay tama po. Pero ganun din po, sabi naman po ni President Wick Veloso na tinatanggap niya at para mabigyan daw po siya ng panahon na makapag-explain sa kanilang side and the 6 others. Ang sabi naman na po natin tama po yan na may due process, pero ang amin pong tingin, dahil nga po doon sa ginawa ng Ombudsman, na tamang ginawa ng Ombudsman dahil sabi nga po ng report na unang-una, ulitin ko lang po, wala pong recommendation ng mga komite, ilang komite tungkol dito, wala pong approval ng GSIS Board of Trustees, tapos violation din po ito sa GSIS 2022 Investment Guidelines. Kaya kami ng mga GSIS beneficiaries, ang pera namin ay nilalagay sa GSIS as trustee. Trustee sila na kinakailangan siguruhin na ang paghahawak nila ng pera ay nasa tamang lugar. Ulitin ko lang po, sa pag-invest nila ng 1.45 billion at 1450 pesos per share sa 100 million shares, ito ay ininvest sa isang holding corporation, Alter Energy Corporation, at nang ininvest po ito, sabi ng investigation, hindi pa ito nakalista sa Philippine Stock Exchange during sa transaction. So marami po ang mga problema na nangyari sa bagay nito. Kaya tingin po namin, tama po ang Ombudsman at talagang kinakailangan na imbestigahan ito at tingnan kung ano ang mga kasalanan at kung sakali man ipatawan ng kaukulang mga penalties tungkol po doon dito sa mga violations sa Ma'am Cha at saka Sir Ted. Oo, sabi niyo nga po, suportado niyo po ang desisyon nitong Ombudsman. Pero sir, ang ginamit nga pong pera dito sa investment ay pera po nitong mga guro natin, nurse, kawani ng gobyerno, na nagtatrabaho araw-araw para nga po sa kanilang benepisyo at retirement na makukuha kung sakali mang magre-retiro na sila. Para po sa inyo, yung mga nakakausap niyo po na miyembro ng Courage, gaano po kahalaga itong isyong ito at may posibilidad nga ba na yung pagkalugi doon sa kanilang investment, maapektuhan po yung matatanggap na benepisyo at retirement nito pong mga members ng GSIS? Tama po yan, ma'am. Kasi that is 1.45 billion pesos. At saka sabi ko nga po, nag-invest yan ay ang Energy Corporation na yan ay hindi nakalista sa stock exchange during the investment at saka the transaction. And secondly, hindi po approve ng Board of Trustees ang pag-invest na yan. Ang kaming mga kawani at mga pensyonado ng gobyerno,
inaasahan namin na ang pera na nilagak namin sa GSIS ay proprotektahan para po, sabi nga po ninyo, para sa pagdating ng retirement, kinakailangan halimbawa ng mga kung anumang mga problema ng mga kawani ng gobyerno ay may tatakbuhan sila para mahingan niya ng tulong. Pero sa nangyaring ito medyo malaking problema. Mansa, 1.45 billion is 1.45 billion. Napakalaking pondo po yan. Oo. And we're talking about just the Alt Energy investment kasi meron pang, although hindi kasama dito sa Ombudsman report, may mga iba pa pong mga binabanggit na iba pang investments na ginawa nga po itong mga sangkot na iniimbestigahan ngayon ng mga tao dyan sa GSIS. Pero, sir, pinunto rin po dito sa audit reports, gusto ko lang din mahingi ang opinion nyo dito. Kahit daw may mababang market value itong Alt Energy, sinasabi din dito malaki daw ang utang at nalulugi din daw po taon-taon. Ganon yung kalagayan ng kumpanya pero nagkaroon pa rin ng investment. Bakit po kaya nagkaganoon? Napag-uusapan niyo po ba yan? Kayo po ba kailan niyo lang nalaman itong issue na ito? Kasi yung suspension order lumabas noong July 11 pero nito lamang nakaraang araw inilabas po ito sa media. Kayo po dyan sa Courage, kailan niyo po napag-alaman na may ganitong issue sa GSIS? Ma'am Cha, nalaman na po namin yan kasi di ba nang pumutok yan, ang mga Board of Trustees mismo ang nagreklamo. If I remember right, one of the members of the Board of Trustees is the former ombudswoman na Mercedes Gutierrez. Na siya ang isa sa mga nagreklamo tungkol po dito sa investment at iba pa nilang mga members of the Board of Trustees. Kasi sa investments, unang-una po, ang dapat ay may committee report yan, may investigasyon yan, or pagsaliksik na talagang tama ang pag-invest sa kanya at hindi malulugi for whatever. At secondly, dapat po ay may approval talaga yan ng Board of Trustees as in any big deal or any investment deal as in any other government corporation. Kinakailangan po ay may approval yan ng Board of Trustees or Board of Directors ang pinaka-highest policy-making body ng isang korporasyon. But in this case, wala pong ginawa. Kaya problemado po talaga ito. So they can do left and right kung ano ang gusto nila sa sitwasyon kung hindi ito mabibigyan ng tamang aksyon at correction. Opo. Kasama po kasi kayo sa directly na po pwedeng maapektuhan ito kung sakali magkaroon ng problema sa financial standing nitong GSIS. Pero bukod po dito sa mga ipinapahayag niyo pong opinyon, ano po yung konkretong hakbang ng Courage? Ngayon po na nagkaroon na ng suspension from the Ombudsman, kayo po ba maglalabas din po ba kayo ng official statement from the group or magkakaroon din po ba kayo ng mga kilos protesta o di kaya naman ay kayo po ba napag-uusapan nyo na po ang posibilidad ng pagpa-file mismo ng kaso? Nagawa na po kami kaagad ng reaksyon nung nangyari po ito. Last like in the case, kung maalala nyo po na kayo rin po ang nag-report, nung halimbawa po, di ba, ang sa Bangko Sentral ng Pilipinas, yung ghost employees, alala nyo po ba yon? Na kami rin po ang isa sa mga tumutok po dito po sa problema ng BSP in the same way na tututukan po namin talaga itong sa GSIS. Dapat magkaroon ito ng konklusyon na tamang konklusyon na kung sino man ang dapat mga parusahan ay dapat parusahan at hindi natularan. Napag-uusapan po ba, Sir Santiago, kung magkakaroon kayo ng kilos protesta tungkol po dito sa specific issue na ito? Nagkaroon po kami kaagad ng kilos protesta nung nangyari po yan. Nung nireport yun ng mga members of the Board of Trustees. At ngayon po na nireport na naman po ulit ay sunod-sunod po. In fact, isa po ito sa mga dadalhin namin sa darating na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Di po ba sa July 28 magkakaroon po ng SONA. So ang isa po sa mga dadalhin ng Courage, siyempre po ang una ay nakabubuhay ng pasahod. Pangalawa, kasiguruhan sa trabaho, union rights at siyempre ang isa pang tampok na laban ng mga kawani ng gobyerno ay ang usapin ng korupsyon. At isa itong titingnan namin na isa sa mga ehemplo ng korupsyon sa gobyerno. Kaya dadalhin namin ito sa darating na Lunes. At ito ay gagawin namin rain or shine.
magprotesta kami tungkol dito. Oo. Lastly po, ano pong mensahe ninyo dito po sa mga kawani po ng gobyerno na posibleng maapektuhan ito pong napakalaking investment na ito na baka nga po nalugi na nangangamba po ngayon doon sa pinaghirapan nilang pera hoping for their benefits na pwedeng makuha from GSIS and even yung retirement po nila. Ano pong message ninyo? Sa mga kawani ng gobyerno, mga pensyonado ng GSIS, ng Government Service Insurance System, pinapangako po namin for and in behalf of courage, the leadership and the membership, natututukan natin ang problemang ito at hindi lamang po sa usapin ng GSIS, lahat din po ng mga ahensya kung saan tayo ay naglagat ng punting pera para sa ating benepisyo at sa ating protection, lalong-lalo na po sa usapin na ng pagpe-pensyon, pagre-retire ng mga kawanin na gobyerno. Asahan po ninyo na tututukan natin ito at sisiguruhin natin na this will reach a conclusion na tanggap natin lahat at kung sino man ang dapat parusahan ng gobyerno. Salamat po. Sir Santi, paano kung lugi na ito yung inilagak ninyo, ano? Kasi GSIS ang pangalan ng dito, ng bumili ng napakaraming 100 million shares, no, sa Alternergy. Ang bili 1450 per share. Dito sa hawak ko ngayon, reporting kahapon, Alternergy Holdings, ang pinakamataas niya, 52 weeks, ang high niya, 122 na lang eh. Kumbaga, on paper, lugi ka na. Paano yan kapag ganyan na nalugi? Paano yan? Maaari sabihin na nagkamali lang kami ng desisyon eh. So, sorry na lang. Paano kaya ito? Mopay nga ka, Sir Ted, hindi po pwede na sabihin nagkamali ng desisyon. Kasi unang-una, maling-mali talaga ang desisyon at ang desisyon na yan ay violative na ito na unang-una ng GSIS investment guidelines. Secondly, pinaka-basic na rule sa pag-i-invest ay dapat may approval ng Board of Trustees. Pero dito hindi ginawa ni Mr. Rick Veloso. Kaya kinakailangan talaga imbestigahan ito ng Ombudsman, seryosohin ang investigasyon nito at parusahan ng kung sino man. Si Rick Veloso man ito na nagkamali and the 6 others na mga members ng executive ng GSIS. Okay, sige. Dapat talaga parusahan sila. At sabi ko mga po 14 pesos and 50 centavos ng pinurchase nila ito. At ngayon sabi niyo nga po 1 peso and 52 centavos ba? Napakalaki na pong kalugian talaga yan. At secondly, kung uulitin ko, hindi nga ito nakalista sa Securities and Exchange nung panahon na nag-invest sila rito. Talagang malaking problema ang ginawa nitong si Veloso. Sige po. Salamat na marami. Mano, damong salamat nga na makikibalita kami sa inyo, sa inyong grupo sa Courage. Salamat po. Damong gihap nga salamat yan kan Ma'am Chacha. Maraming salamat po at sa mga kapwa namin, mga kawani ng gobyerno at mga pensyonado sa gobyerno. Siguruhin niyo po na tututukan po ito ng courage hanggang sa konklusyon na tama ang magiging resulta ng gagawin ng Ombudsman o kung anumang korte na dadalhin po ito. Sa inyo po lahat, maraming salamat at Mano Ted and Ma'am Chacha, ingat po tayo sa bagyo at sa baha-baha at sa mga kapwa natin mga Pilipino. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless. Salamat na marami. Si Ginoong Santiago Dasmariñas, siya po ang National President ng grupong Courage. Ito ho yung mga kawani ng gobyerno. Ito hong grupo ng Courage.